Morning ba kayo? Good good ba ang morning? Ayan, ha? Dapat po nakangiti na kaagad kayo kapag sinasabi niyo good morning. Pangit naman sabi good morning. Di ba? Parang hindi good ang morning, ano? Kailangan pagka sinabi niyo pong good morning, talagang may ngiti, di ba? Good morning. Yan. So, yan nga, napakwento po ako kay Patid Ricky. Napakasarap po pagka nag-uusap kami tayo ng Panginoon. Alam niyo, kung minsan hindi niyo namamalayan, madaling araw na pala, habang kausap mo siya, hindi mo mamalayan. Noong naalaman ko mag-alas 2 na, actually, to be exact, mga 1:50 in the morning. Tsaka lang ako inantok nung nakita ko yung oras. Pero as I continue to ponder about the message, excited po ako dahil ito hindi ko po gano'n nabibigyan ng ganong tuon, pero nung binigay sa akin, talagang ang daming ipinakita ng Diyos. At pagka nakita nyo ako ipipikit-pikit na, gisingin nyo ako, ha? Baka makatulog ako dito. Hindi po. Again, magandang umaga at katuwaan ko po, nakita ko ang bawat isa na tayo ay okay, healthy, at maaaring iba ay galing sakit. Si Elder po at si kapatid na Lisa ay tuwa na ngayon ay nandito. Pinag-pray po natin ng talagang nung Wednesday masama ang karamdaman. Actually, Sunday pa, no? Sunday pa, talagang pagka tinamaan ka, ewan ko ba, nung namatay si Barbie na yung artista, di ba? Yung artistang Taiwanese, tama ba? Sa pneumonia. Aba, ang dami nagka-pneumonia. Parang naging sikat ang pneumonia, no ha? Bakit ba nakiuso, ha? Pati ikaw, Elder, ata, nakiuso. Yeah, just joking. Pero, purihin ng Panginoon, nandito po tayo ngayon. At ito po ay talagang maganda po yung pag-uusapan natin. Ito, sinabi ko salamat kapatid na Ricky. At sinabi mo na kagad yun ahead dahil nung kinuwento sa akin ni Pastor about this one, ang pastor po pala natin nasa Kabanatuan. Kaya nung sinabi niya na ako po yung mag-speak about this one, nung ko, parang medyo mabigat ng konti itong aking pag-uusapan at katulad ng sabi ko sa inyo, bato-bato sa langit, ang tamaan, masaktan. Yan, hindi po, wag magalit kayo dahil hindi po ito ginawa para sa inyo. Kasi may mga bagay na kuminsan, iniisip nyo, naku, pinatatamaan ako. Wala po akong ganun na ako'y nagpuyat para patamaan lang kayo. Hindi kayo ganun kaimportante na ibibigay ang buong preaching para sa inyo. What I'm saying, hindi po para nakatuon sa inyo to, kundi para sa lahat. Kung kayo nasasaktan, ako'y nasaktan na. Dahil two-edged sword to Nung binabasa ko to, Lord, alam ko, ako tong sinasabi mo rito So ito yung mga huli kong, ito yung mga huli kong nabitawan bago ako naging mananampalataya. And sabi ko, nung sinabi ni Pastor about two kinds of wisdom, yan, yun ang title, dapat two kinds of wisdom. So sabi ko parang, dati, ang kinano ko, kung natatandaan nyo, dati, ano yung sikat na awit na, My Way, di ba? I Did It My Way ni Frank Sinatra. May nauna po doon. Kung natatandaan nyo kay George Benson naman, nung yung sumikat naman, The Greatest Love of All. Na sinabing loving yourself is the greatest love of all. Yun yung mga makamundong na ang sinabi ng Panginoon, mahalin mo ako ng buong puso mo, ng buong kalakasan mo, dito naman baliktad, mahalin mo sarili mo. Yan po ang gusto ng dyablo. Kaya sabi ko, ano kayang kanta maganda dito? Sabi ko, parang nag-aago ang isip mo kung susundin mo yung mabuti, susundin mo Naalala ko po yung kantang Torn Between Two Lovers. Yung pong iba hindi alam ito Dahil ito sumikat 1979, yung iba hindi pa kayo buhay. Ito po yung nakakanta noon ni Mary McGregor. Ewan ko, alam pa ni Elder to. Elder, alam mo ba to? Hindi mo alam. Torn between two lovers. Di ba? Feeling like a fool. Yan. Talagang po, pagka dalawa isip mo, talagang you are like a fool.
Dahil sabi ng Panginoon, ang dalawang kaisipan, double-minded man is unstable in all his ways. Sinabi po yan sa James. Kung bakit ko binigyan ito, yung thorn, parang hinahati ka. Hindi mo malaman kung dito ka o dito ka, saan ba ako? So hanggang sabi ko, may Tagalog nito eh. Yung kinanta ni Jano Gibbs. Iyon. Ang galing mo ha. Sana dalawa ang puso ko. Yan. Hindi na kailangan mamili pa. Naku, sabi ko, ano ba naman itong mga kantang ito? Ito yung mga kanta na maka-wordly. So sabi ko, Lord, alam ko na. Torn between two wisdoms. Yan. Parang hati ka sa iyong mga gagawin. Ngayon, nung pong aking pinag-aralan ito, nga pala, salamat choir. Alam mo, dapat kaawit po ako noon. Ang sarap pong awitin noon. Napapakanta ba kayo? How great is our God. Alam nyo, you just meditate on the lyrics of the song. Tapos sabi mo, how great is our God. Kahit may problema ka, how great is our God. Tapos kinanta pa yung great is thy faithfulness. Napakaganda po yun. Kaya choir, salamat. At sabi ko, hindi na muna ako kakanta at re-reserve ko yung boses ko. At gusto ko pong kantahin yan. How great is our God. Paulit-ulit, pero keep on reminding us. Sabi nga na misis ko, ang dali lang nung kanta, para ka maiinip na umaalinaw mo sa isip mo, how great is our God. How great is our God. This morning, as you wake up in the morning, di ba? You woke up in the morning, how great is our God, di ba? Yung bang pagising mo ba? Meron ka ba kagad katuwaan? Lord, salamat. Panibagong umaga. Walang nangyari sa buong maggabi. May bagong kalakasan ako. May bagong buhay ako. Di ba? Makakatayo ka. Wala kang lagnat. Di ba? Salamat, Panginoon. Dahil muli ay makakasama. Excited ba kayo? O kayo yung, ay nako, umaga na naman. Ano ba ito? Pupunta na sa church. Puyat ako. Kapapanood ng mga telenovela sa Netflix or what. Yeah? Yan. Ingatan nyo po yan dahil naging biktima din po ako niyan. Yan yung pinupuyat ka. Ako, mahilig ako sa boxing eh. Kaya pag nanonood ako ng di ako natitigil sa sports, basketball, boxing, UFC. Pagtingin ko, madaling araw na po, hindi na ako makatulog. Linggo kinabukasan. Pagdating ng linggo, ito problema ko. Wala akong pinatatamaan ha. Ako po yung struggle ko to. Pagdating ng linggo, hinihipan ng diablo ng mga mata ko. Kukurap-kurap. Hanggang sa nakakatulog na ako. Totoo po yun. Kaya di nyo napapansin, sa church, ang sarap matulog. Kaya pinagpala tayo. Alam nyo, ito yung disadvantage eh. Pagka naka-aircon, alam nyo, pagka nasa church ka walang aircon, ang init, di ka makatulog, paypay ka ng paypay. Di ka makatulog. Bakit? Paypay ka ng paypay. Di ba? Mainit eh. Pero sa atin, blessed tayo, may air condition. Tama. Ang problema lang, ang sarap matulog. Ngayon, huwag niyong hayaang matulog. Pipilitin kayo ng diablong matulog ngayon. Bakit? Kasi pag-uusapan natin about two kinds of wisdom. Ito yung pumupunit sa inyo, kaya torn between two wisdoms. Yan. Ayaw ng Diyos to. Bigyan ko lang po ng background para at least makita nyo yung number, pangatlong W. Kaya, tatandaan nyo, si Elder doon ay napag-usapan about the profile of a people believer. Ito yung profile niya. Ito dapat, ito ka. Yan. Si Pastor naman ay, ito naman yung pinag-usapan natin about works. Kung natatandaan nyo, sabi ni James dito, siya nga po pala, si James po, pagka inalam nyo, hindi siya yung basta isa sa mga disciples. Hindi po ganon. Siya po, matindi ito. Siya ay half-brother, di ba sinabi ni Pastor yan? Half-brother siya ni Jesus Christ. Na nung una, hindi siya naninimpalataya. Pero, dahil siya nakita niya, nung nabuhay muli ang kanyang half-brother, tunay na siya'y anak ng Diyos. Kaya nga ito, nung sinulat niya, alam mga kapatid,
nung later on, sabi ko, bakit kaya itong dalawang ito na envy and self-centeredness ang binigyan diin? Hindi yung iba. Alam niyo kung bakit? Kasi pala, ang sulat na ito, pagka binasa niyo po sa James chapter 1, pansinin niyo lang, kung bubuksan niyo po yan sa James chapter 1, ay verse 1. Sabi niya, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Yan. Kanino na isusulat to? Sa 12 tribes who scattered abroad. Ang sabi doon, my brethren. Hindi po iba sa kanya to. Parang ito, mahal kong MCBC. Ng mga miyembro. Hindi ito yung walang pagkakilala sa Panginoon. Ito ay mga kapatid sa Panginoon. Ngayon may problema sila. Nung una, ay kung mapapansin nyo, dadaanan ko na lang, sulat nyo na lang po. At yan, alam ko na kung nasa notes nyo at nakinig kayo sa preaching ni elder, nakinig kayo sa preaching ni pastor, ang una po dyan, ay paano mo mapapakita yung pananampalataya, genuine faith, yung pananampalataya. Bilang a believer, you must show your works. Unang W po yun. Sabi ni James, sinasabi nyo, I have faith, pero wala kayong gawa. May pananampalataya naman ako eh. Okay lang yan, di na ako atin ng church. Okay lang yan, di na ako magbabasa ng Biblia. Okay lang yan. Basta ang mahalaga, ligtas ako. Mahalaga, may salvation ako. Ito sabi ni James ngayon, bakit ganyan kayo? Parang hindi nakikita ni James, tunay ba kayong mananampalataya? Parang walang pagbabago sa inyo. Diba? Kung tayo ay naging mananampalataya, alam nyo, ang salita ng Diyos dapat hindi po nakawalay sa inyo. Sa tatandaan nyo dati, sa my way, ano yung natin doon? That is Joshua chapter 1, verse 8 and 9. This book of the law shall not depart out of thy mouth. You meditate it day and night. Kasi ito yung susi mo for to be prosperous and have good success. So ngayon, nagkakaroon ka ng tinatawag na desire to know more about the Word of God. Right? Pero parang hindi niya nakikita ito sa kapwa niya mananampalataya. Kaya ang sabi niya ito yung nagkakaroon ng confusion. Kaya sabi ni James, papakita ko sa inyo pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking gawa. Kung kayo, sabi niyo, pananampalataya ko, kahit wala gawa. Akala nila kasi ganito, naliligtas ang tao hindi sa kanyang gawa, kung hindi sa pananampalataya. Ulitin ko, hindi po pinag-uusapan ni James dito about salvation. Kaligtasan, hindi po. Ang pinag-uusapan dito is about yung fruit of the Spirit. Ano yung bunga mo na bilang ikaw ay mananampalataya na? Kaya sabi niya, sige, show me your faith without works and I show you my faith by my works. Bakit? Gusto niya i-distinguish kasi baka mamaya iniisip mo, ligtas ka, pero hindi ka naman pala ligtas. Kaya nga doon sa dati natin na pag-aralan, sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, which is, na-share ko nga po ito sa prayer meeting, sabi niya, examine yourself. Kasi baka hindi ka pa talaga mananampalataya. Kaya ganyan ka, kasi hindi ka pa talaga mananampalataya. Yun ang una. Sabi niya, you have a genuine faith, show it by your works. Yan po'y makikita nyo, may ang pagbabago. Tayo po, lahat ng sumasampalataya at nanampalataya sa Panginoon, naligtas na. Alam ko may nabago sa inyo. Tama ba? Ay, wala mong sumasagot. Mukhang wala nabago. Tama ba? Amen po kayo kung para hindi ko nakatulog. Alam nyo, kaya ako may narinig ko, say amen, you agree to what the preacher is saying. You say amen. Diba? May nabago ba? Meron po dapat mabago. Kasi pagka walang nabago, questionable. Ang pagiging mananampalataya, nagiging sama ka lang sa dati.
bibigyan ko po ng konti yan. Nang diin po yan mamaya. Tapos pangalawa, sabi naman dito, ito naman yung taming the unruly. Yan yung message ni Pastor, talking about the tongue. Okay. Sabi niya, yung dila natin, ingatan nyo. Kasi nanggagaling dyan, ang papuri, blessings, glorifying God pagka Sunday, pagdating ng ibang araw, you are a cursing person. The same mouth na ginagawa mong papuri sa Panginoon, ikaw naman yung nag-curse sa mga tao. Yan, ako walang kwenta yan. Ang sabi na ngayon dito, pwede bang manggaling sa isa, di ba? Doon, kung mapapansin nyo po yan, doon sa bago ako nagpunta sa 13 na to, may sinabi ang Panginoon dyan. Doon sa mga nauna, ang sabi dyan ay, ito po sa James chapter 3, pagka po makita nyo, sabi doon sa verse 10, sabi niya, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be. Hindi po pwede na nakikita sa iyo yung pareho. Pupuri sa Panginoon pagka-Sunday. Pagka ibang araw na wala na sa church, hindi na parang Kristiyano. Alam ko sa inyo dito. Ang mga marinig nyo, malamura yan. Konting nakapura. Lahat na kayo ganyan tao. Konti yan, mura. Yan. Mga marinig nyo, sorry pero napansin ko po yan. Alam nyo ako rin, konting dahil may kasama ka mga marinig nyo, dito ako nag-aaral, konting mura. Aba, alam nyo kung ginawa sa akin ng Panginoon? Pinigil niya ang tao ko about that one. Nakakano ko na yun. Yung parang bulaklak na ng iyong bibig. Sabi ng Panginoon, sandali, ayusin mo pas nadalita mo. Hindi po pwedeng ganyan, Kristiyano ka na. So, hindi po pwede na the same, sabi nga dito, hindi naman po pwede na yung puno ng, sabi niya, fig tree, my brethren, will not bear olive berries. Hindi, parang ka dito. Yung mangga, huwag umasahan, pagbubunga ng santol. Mangga yan Ang bunga yan, mangga. Alam mo yung mga kapatid? Ito, kasi hindi nyo alam yung fig tree, hindi nyo alam yung olive berries So, ano na natin mangga? Kung kayo Kristiyano, ano magiging bunga nyo? Fruit of the Spirit. Mababago kayo. So, ano yun? Isa, show me your genuine faith by your works. This time, sabi ng Panginoon, show me your faith by your works. At kung mag-aaralan natin, the evidence now, show me your faith, ang evidence naman yan is wisdom. Ganda na po? Dalawa, puro W. Work, words, wisdom. Ngayon, una pong tanong dito, pagka po pinansin nyo, meron pong una kagad tanong dyan. So sabi dyan, sabi niya, two kinds of wisdom. Tingnan nyo, may tanong kagad. May tanong po. Ito po yan, two kinds of wisdom. Ayan. Una pong tanong dyan, kung mapapansin nyo sa verse 30, chapter 3, verse 13, may tanong kaagad. Ano yung tanong? Ayan, gusto kong tanungin niya din nyo yan. Ha? Ito po yung tanong. Yan lang. Kukunin ko po sa Tagalog. Kasi maganda po yung Tagalog, pero mamaya po may Tagalog din tayo dyan. Sabi diyan, kung mababasa nyo, who is wise and understanding among you? Yan. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Wow. Sino yung wise? Pagka po minention about being wise, siguro sabi niya, sino yung wise? Ito ba yung naatakan ako? Parang ganun. I-clarify natin sa perspekto ng Panginoon sa kanyang salita. So, buksan natin sa Psalm 111 verse 10. Yeah. Buksan niyo po yan dyan dahil makikita niyo po dyan sa Psalm 111 verse 10
ay meron pong sinasabi. Yan, papakita ko po sa inyo sa screen then about that one. Pero mas maganda ay makita nyo na po yan sa Bible nyo. Yan, ini-encourage po namin ng leadership at nasabi na nga ni Elder na kung po pwede, ang bawat isa po ay may Biblia. Yan. Yun yung, wag po yung, sana yung hindi yung Biblia po dyan. Sana madalan nyo. Dahil, alam nyo bakit? Para yan po, pagka uwi nyo, daladala nyo, pag-aralan nyo. Hindi every Sunday lang kayo kumakain. Siguro sabihin nyo, may cellphone naman eh. Iba pa rin po ang may Bible. Okay? Tingnan natin, mga kapatid. Punta tayo dito. So I hope everyone ay nakita na po sa inyong Bible. At maganda po rin may Biblia kayo dahil alam nyo kung saan ang Book of Psalm. Kung ito po yung nasa Old Testament, nasa New Testament, hindi yung pagkakayo nasa up lang kayo. Hindi nyo tuloy alam. Diba? Kaya iniinganyo po talaga namin na meron kayong Bible. Sabi, ilumanin, ano na yan eh. Mga kapatid, wag kayong mag-ano dito. Alam niyo kung bakit? Ito I'll be honest with you. Yung iba sa inyo, ito gamit, ito kung minsan po nag-aado ako, bigla may pumapasok. May pumapasok na, ano to? Nagugulat ako, may pumapasok na, alam niyo yung Diablo, habang nag-aano ka, may pumapasok. Sa cellphone mo, tama mo ba? Kung di commercial, bisa malas pang hindi maganda commercial. Tama? Alam mo, bilang lalaki na ano ka, ito yung dating kong gawi, napapatingin ka. Kaya I don't really encourage you to use your lalo na pagka nasa church. Ang nagiging problema nyo dyan, kapag kayang ginalaw nyo at tumunog po si Shopee at si Lazada, nag-vibrate yan, mga kapatid, wala na atensyon nyo sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga pinipilit natin, sinasabi sa inyo, kung po pwede, turn off nyo po yan. Bakit? Kasi talagang liligaligin kayo ng kaaway. Ayaw nyo marinig ito. So punta po tayo dito. Ano raw yung sinasabi dito wise? Kasi gusto kong i-ano sa inyo, sino ba yung wise na sinasabi? At sino ba yung understanding among you? Kailangan maisip nyo, ako ba yung wise person? Ang sabi po dito, fear the Lord. Ito po sabi sa verse 10. No 111, verse 10. Sabi niya, fear the Lord is the beginning of wisdom. Yung fear po dyan, hindi katakutan. Hindi ka natatakot. Yung Panginoon, tatakot ako. Naalala ko tuloy, yung kwento ko sa inyo. Na dati, pagpasok ko sa aming bahay, nandito po mama ko eh. Kaya ako medyo ganadong Sabi ko, ma, punta ka ako mag-speak. Yan. Para, alam niyo naman, ang mother po, kahit anong po yan, magaling yung anak ko. Yan. Kahit hindi magaling, magaling. Kapag tinanong, pogi ba? Yung anak ko, pogi yan. Yan, kahit hindi pogi, di ba? Wala, inanay ko yan eh, di ba? Kaya sabi ko, mapunta ka, ako magsasalita. Yan, Ngayon, tatandaan ko po, pagka ako'y pumapasok, alala ni mama, ngayon ka lang masasabi to na nandyan siya. Pagpasok mo sa pinto namin, nandun po yung, natatandaan nyo yung the eye, yung ano pa ka nito? Yung litrato na ni Jesus Christ, siya sabi, na pagpasok mo, pagbukas mo ng pinto, nakatingin sa'yo. Ang mga tindigan, bata pa kami, tinuturo sa mama ko, kahit saan ka pumunta, nakatingin sa'yo. Di siyempre, yung bata kami, pumunta kami sa gilid. Nakatingin mo, pumunta ka sa kabilang gilid. Tinitingnan ko, habang tinitingnan ko, sumusunod yung tingin, natatakot ako. Sabi niya, ayan, kahit nasa school ka, nakatingin siya. Alo, nakakatakot. Di ba? Kaya ngayon, pag may kasalanan ako, hindi ako tumitingin. Ganun ako. Nakapikit ako kasi nakukonsensya ako. Pero yung sinasabi po rin, natatawa kayo. Natatawa dito. Ano nyo rin yun, pag may kasalanan, ganyan naman talaga yan. Di ba? Pero ano yung sinasabing fear of the Lord? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito yung, dahil nakilala mo na siya, iniingatan mo ngayon na siya'y masaktan dahil alam mo, mahal na mahal ka niya. Ulitin ko. Dahil nalaman mo kung gaano kanya kamahal, di ba pag kami nagmamahal sa'yo, iniingatan mo masaktan siya? Tama ba? Kasi mahal mo eh. Ayaw pala masakitan. Ayaw umiiyak siya. Tama? Pagka nasasap mo umiiyak, gusto siya na umiiyak. Ang mabigat, pagka po, minsan, ang mga babae, pagka yan may nasabi ka, salita. Ito, ang mga babae, sabihin ko lang sa inyo, dahil, nandiyan ba misis ko, yan.
Minsan tatahimik na po yan. Minsan meron ka pala nasabi na hindi maganda, na hindi mo naman iniisip na nasaktan mo. Okay? Kunyari, sa pagluluto. Siyempre, galing magluto nga kami bahay. Ay, ala. Diba? Ala. Siyempre, sabi mo lang yung ano mo. Siyempre, siya pagod na pagod. Nasobra ng konti yung asin. Hindi mo na-appreciate. Tumakita, thank you luto ka. Kaya mo pa rin. Yan. Kaya mo pa rin. Yan. Kasi nagpakapagod siya. Yan. Tama. Appreciate mo na mo na sabihin, ang sarap kasi sinungaling ka. Diba? So, salamat mo. Kain ka pa rin. Diba? Ang problema, tumatahimik na lang. Pagka tinanong mo, ano problema? Wala. Mga babae, ito sabihin ko sa inyo, nagsisinungaling kayo. Kasi ayaw niyo sabihin yung totoo. Kung ano yung totoo, sabihin niyo. Di ba? Para nagkakasundo. Tama ba yung mga babae, Hindi ko naman maano sa inyo yun, madamdamin eh. Tama ba, Elder? Ganun ko minsan, may mga bagay na bisa di natin sila maintindihan. Pero, ano yung sabi nga nila, ang babae daw, binigay sa lalaki para ang lalaki bumaba ang pasensya ng lalaki. Oo, mali niya, yung kapartner niya. Diba? Ang babae naman po ay binigyan ng tinatawag nating kaunawaan na kahit ano ka pa, mamahalin ka niya. Yan, kaya tayo pinagtugma eh. So, ngayon, ulitin ko. Napunta na ako saan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya ka nag-uumpisa magkaroon ng kaalaman sa Kanya dahil binabasa mo, ayaw mo siyang masaktan. And ito, a good understanding have all those who do His, ano raw yung may good understanding? Who do His commandments. Kung gusto niyo siya, kung kayo ayaw niyo siyang masaktan, sundin mo lang siya. Tama ba? Tuloy na tayo, mga kapatid. Ito po, tingnan niyo po ng gusto kong makita niyo na yung our action, ito po yung gusto ko sabihin, our actions reveal our wisdom. Yan, tandaan niyo po yung word na yan. Our action, yung action niyo, reveal our wisdom. Bakit po? Tatandaan niyo yung T principle, T-E-A. Di ba? Okay, what you think, iniisip nyo, nagkakaroon ka ng emotion, dahil iniisip mo, lumalabas sa action mo. Ngayon, ito ngayon yung ano natin. Una po, ay gusto kong makita nyo, itong basahin po natin sa Tagalog po, sa James chapter 3, verse 13. Tingnan nyo po yung ano ng Tagalog po dyan. Okay. Ito po nilagay ko po sa Tagalog. Sino sa inyo ang marunong ang nakakaunawa? Ito. Kung kayo marunong, wise, and has understanding, ito, ipakita nyo ito sa pamamagitan ninyong wastong pamumuhay. Binigyan din na naman ni James about wastong pamumuhay, yung tamang pamumuhay. At sabi niya, wastong pamumuhay na bunga ng inyong pagkukumbaba, humility, at karunungan, yung wisdom. Yun yung inaano ng Panginoon sa atin. So ito na. Ano yung karunungan? Ipakita nyo sa pamagitan ng wastong pamumuhay. So ito na ngayon tayo. Ito na ngayon yung bibigyan niya ng diin. Tingnan po pagdating sa verse 14. Ito po yung sinasabing worldly wisdom. May worldly wisdom pala. Ano? May tinatawag na worldly wisdom. Ito po ay pagkatingnan nyo, may nakasulat po diyang carnal and demonic. Wow! Ito yung unang wisdom na minimension ni James. Dito kayo mag-iingat. Sino sa inyo dito? Siguro sabihin niya, may wisdom, worldly wisdom ito. Sabihin sa inyo, sino dito? Hindi na para ito maas. Alam natin, marami scammer ngayon. Tama? Alam ko yung iba sa inyo na scam na. Talino, no? Sa akin, ang daming tumatawag. Sinishare ko sa inyo, ang daming tumatawag. At kala ko,
meron akong rebate na 10,200 sa aking card dahil pinuri ako, ang galing ko rin gumamit ng card. So may rebate akong 2,200. So sabi niya, sir, to claim it, punta po kayo sa nearest BDO branch. Yan. So tuwan-tuwa naman ako. Dahil matagal na po akong credit card holder nila. So sabi ko, may promo pa lang ganyan. Yes sir, you are one of the thousands of na napili po to have a rebate of 10,200. 10,200 ako, di ba? So until, ang galing pa po nung nagsasalita. Babae, ang ganda ng boses, English speaking. Taglish siya, pero ang galing ang galing. So, alam nyo, palibas at magandang kausap, sabi ko, diyan ko na lang kukunin sa Concepcion, BDO Concepcion, sige sir, bibigyan kita ng code para kunin mo doon. O sige, ayan. Hanggang sabi niya, sir, naka-online ka ba, banking? Oo, ako naman taga-bangko. Nung tinatanong niya na yung mga detalye, ang gulat ako, alam yung card number ko. Yung unang 10, sasabihin sa inyo. Tapos sabihin niya, sir, ito yung card number niyo, verify ko na po, labing-anim po yan. Kung hindi niyo alam, labing-anim. Yung una, 10, kabilang just education. Pare-pareho po yun. Hindi nyo alam, pare-pareho. Kaya magpubinsi ka. Ang number niyo po ay 4765 3213. Ganun po yan. 46, tugtungan niyo po. 10. 10 ko sila eh. Ba't tugtungan? Tugtungan mo. Ano ba mag-doon? Hindi, sir, just to verify. Kung kayo nga po yung kausap ko. Sabi ko, loko to Mga isabi nga ni kapatid Elisa, taga-bangko ka kapatid ang gulat ako, alam niya, pati yung card kong dineliver sa akin. Sir, di ba di-deliver sa yung card mo? Nagulat ako. Loko to sir, sige, hindi na lang po yun. Ano na lang po yung number doon sa likod nyo? Yung card nyo. Pagkamit ka rin, CBC. C-O-D. Ayan. Huwag yung bibigyan mo yun. Bibigyan mo yan. Ang galing. Sir, sige po, kung hindi na po, inigyan mo sa likod nyo. Sir, meron po nakasulat yan. Meron. Meron po tatlong numero? Meron. Ano po ito? Daan mo. Ayun, galing. Dahil alam nyo, susunod po doon, pagka binigyan nyo lahat yun, may darating na code sa inyo. Pag narinig nyo po, tatanungin niya, mga maladali na kaya nyo. Sabi ko, napakagaling naman ito. Alam ko sa inyo, hindi na para tanungin, meron pong naloko na. Meron pong naloko na. Hindi po malaki kuminsan. Maliit lang, pero maliliit. Sabi ko, yung worldly wisdom. Ang gagaling, di ba? Kaya po magagaling yan eh. Merong karunungan. May training. Okay, may training. Ngayon, ibigyan ko po ng Tingnan niyo po ang sinasabi diyan. Pagka po binigyan natin yan, bakit po sinasabing carnal and demonic? Tuloy po natin sa pagbabasa natin sa Tagalog. Sa verse 14 and 16. Sundan niyo po ako diyan. Nakikita niyo ba? Baka matipapakita ko po sa screen, ay gusto ko niyo makita. Pagkatapos sabihin niya about yung karunungan, about ipakita niya sa pamagitan ng mabuti niyong gawa, ito naman yung sinabi, ngunit, ngunit kung ang naghahari sa iyong puso ay inggit, at makasariling hangarin. Sabi niya, huwag niyo itong ipagmalaki, huwag niyo ikaila ang katotohanan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit particular ang inggit at makasariling hangarin? Yung self-centeredness, yung selfish ambition, tsaka inggit, inisip ko, ang daming kasalanan na i-mention, but particular po ito. Yun ang dalawa yung particular, inggit, tsaka yung
isip ko, sabi ko, Lord, bakit ito? Nag-usap kami ng Panginoon. Anak, isipin mo buhay mo. Isipin mo nung bago ka nakakilala sa Panginoon. Ano yung mga nabitawan? Nabitawan mo yung bisyo mo. Nabitawan mo yung pagsasalita mo. Pero isip, ang mga huli mo nabitawan, inggit. Meron kang gusto, pagka binakita ka, gusto mo ba? Tama mali. Yan ang huli naman. Pangalawa, hindi mo nakita na yung sarili mo, gusto mo puro ikaw, yung pride mo, hindi mo na ibababa, mainitin pa rin ang ulo mo. Sa pagdadrive lang, sabi niya, sa pagdadrive lang, kinukurik ako ng Panginoon dyan kasi mainitin pa ulo ko. Pagdadrive kayo, ako nasisingitan ako. Pero isa ako sumisingit, sabi ka ng aking iba, galit na galit ka. Pagka ikaw nasisingitan, pagka ikaw naniningit, okay lang. Kinukurik ko, parang kung Holy Spirit yan eh. Yung, ano ba, yung merong nagtutudyok. Kasi, ano, sa lalaki, ayaw natin ng nakakalalaki. Tama? Yung bang may pride tayo eh. Anak ng daan. Yan yung dalawa, nahirap ka. Alam mo yung isang napansin ko, tunay po ito. Ano yun, ito bilang ano, mag-iwas po kayo na pagkatingin sa Facebook. Alam nyo naman, Facebook. Pagkalating kayo sa Facebook, minsan naiingit kayo, di ba? Lalo, yung ganda naman, nagpunta sila sa Europe. Di ba? May punta tayo dito, ang ganda, di ang ganda eh. Picture, ganyan, gandun. Pero hindi naman nila sinasabi, maaaring yun, dahil mayaman talaga, yung kaibigan, kaya nakapunta, ikaw wala kang pera. Ano gagawin mo? Kita ko, hindi pa pwedeng, best friend ko yun, kailangan punta rin tayo. Paano tayo, ano? Di ba may credit card ka? Utang muna tayo. Ayan. Dahil naiinggit, okay? At dahil gustong lumebel, sabi nga, gusto ko, lumebel ako. Kaibigan ko yan. Kailangan, marating ko rin. Yung mga ganyan. Ang problema, nagkabaon-baon ka sa utang. Tama? Masaya ka ba? Yun ang inaano ngayon dito. Sabi niya, ito yung inggit na dapat huwag mong ilagay sa sarili mo. Alam niyo, nang iniisip ko, alam niyo ba, yung unang pumasok sa isip ni Satan, bago siya naging fallen angel, si Lucifer, alam niyo kung ano unang-una? Sinabi ng Panginoon, inggit. Alam niyo ba, inggit? Nainggit siya sa Panginoon. Sabi niya, I will be like God. I will exalt myself like God. Nainggit. Creator ng creation lang siya. Hindi naman siya God. Pero nainggit siya. Gusto ko maging Diyos. Yan ang ginamit ng diablo sa tao. Sabi niya, pinakita niya yung bunga. Bakit nga ba ganun? Ito, mamimension ko yung nasabi ko kay Dito na, pagka nag-preach ako, mimension kita. Dahil sabi niya, ba't ba ganun ko? Sabi ko kasi, Dito na, huwag ka nang kumain niya. Ano yung bawal, yun yung masarap eh. Tama? Pagkain po yung sinasabi ko kung ano yung bawal, yun ang masarap. Ay, yun naman na lechon, hindi makakatanggi yan. Sigurado ako. Bawal ba? Bawal. Oh. Bakit? Masarap eh. Bakit nga ba ganun? Alam mo mali, pero ginagawa mo. Alam mo naging problema po ni Paul yan? Ni Pablo. Doon naging problema ni Paul yan, ito nga po yung ano ni Paul actually may kanta to yung gusto kong pero di ko magawa. Di ba yung rap, natatandaan yan? Yan po, pagkatinan nyo, naging problema po ni Paul. Ano po yung problema ni Paul? Sa Romans chapter 7, verse 19, sabi doon, sapagkat, ito dadaanan ko na lang po ito, sapagkat ang mabuti na aking ibig, yung mabuting gawa na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw kong gawin, nagagawa ko. Bakit ganun? Kasi
Kasi tayo namumuhay sa laman. Kung ano yung pita ng laman, binibigay mo, ay sorry Pita, ano lang ha, baka sabi mo, ikaw yung pinatatamaan ko. Yung, ano ba yun, last na lang. Yung last of the best, binibigay mo. Ito nga, nakakalungkot mga kapatid eh. Nakakalungkot, kung mananampalataya ka, alam mo mali, pero ano mo ginagawa? Ito po ilang beses ko na sinasabi, kapatid, hindi kalooban ng Panginoon sa iyo. Babae po ito Sabi ng Panginoon, hindi okay. Ngayon, kung kalooban yan, hayaan mo muna maging mananampalataya. Yan ayaw mo sa church. Bakit sinasabi ng Panginoon yun? Nung muna hindi ko maintindihan ito. Nung sinabi sa akin ng aking pastor, about that one, Pastor Dalit, Pastor Manuel Narara, sabi ko, bakit naman gano'n? Parang di ata tama. Parang, at gano'n, hindi may tinatangi ka. Parang, uy, manan ba, hindi para sa akin yan. Kasi, sabi niya, paano magsasama kunyari, ikaw, anak ka ng Diyos, tama? Anak ka ng Diyos. Ang tatay mo, ang Diyos, tama? Ang tatay ng Diablo. Paano magiging magbiyanan yung isang Diyos at isang Diablo? Hindi pwede. Hindi po pwede magsama ang dilim at liwanag. Ngayon, kung kalooban yan, mag-pray mo. Mag-pray mo. Na wala makakilala. Ito, bilang sabihin ko sa inyo, bilang patotoo. Niyaya niya sa church. Niyaya sa church. Sumasama dahil sa babae. Sumasama dahil sinabi niya, hindi kasi po pwede, kasi kailangan maging mananampalataya. Paano ba? Sumama ka sa church. Hindi mo na intensyon. Sama sa church. Sa church. Sinira ng gospel, tumanggap. Paano po pwede na? Hindi lang. Iksin talaga sino ba tinanggap? Si Kristo ba o ikaw? Pag-isipan mo. Kasi, pinipilit mo yung paraan mo, baka hindi naman siya. At paano ko po mapaputunayan? Sa pamamagitan ng kanyang gawa. Pag mo niyayain, tingnan mo pupunta. Hindi mo nakita. Naninig ka rin yun. Alam niyo, mali. Ang nangyayari, paglabas ng simbahan, doon naninilig. Nakakilala, tumagpag doon sa Panginoon, pero wala na bago sa buhay. Ano sabi? Hindi siya tunay na mananampalataya. Kasi hindi mo makita yung pagbabago eh. Walang pag-uuhaw sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagiging judgmental. Pero ito mabigat. Dahil lukso ng puso, nag-give in. Alam niyo kung ano naging buhay? Ano yan naging buhay? Totoo ba sinabi ng Panginoon? If you obey, blessing. If you disobey, makinig ka. Sabi nga sa Deuteronomy nito, I said you before, a blessing and a curse. A blessing, ako, para magkaroon ka ng buhay, hahaba buhay mo, magpapalain ka. Piliin mo to. Sinabi ng Panginoon yan. Huwag na itong hindi maganda. Ang problema, mahal mo po eh. Di ba, mahalaga naman po nagmamahalan. Wala kang magawa. Desisyon niya eh. Sabi, ito nga po, recently narinig ko, wala ba akong karapatang lumigaya? Wow. Ano sabi ko sa tao? Alam mo, may karapatang ka lumigaya, pero sa tama ka. Hanggang sa huli-huling, yan, sabi ko sa hindi enter.
Akala ko lang ako, baka pagkakausap si elder, mas maano yan eh, mas maganda kausap, tsaka si pastor, baka magkaroon ng liwanag ang kanyang kaisipan. Mga kapatid, nalungkot ako. Ang pinili talaga, sabi nga doon sa kasabihan ng matatanda, nasa kama na, pumunta ka sa sahig. Ang sarap ng kutsyon, bumaba ka, sahig ka, okay lang po, kasi mahal ko. Ha? Ngayon, ano po yung sinasabi dyan? O kasi bakit? Nainggit eh. Ano yung pagkainggit? Eh kasi po, gusto ko naman pong magkaanak. Gusto naman pong magkaasawa. Aba, eh kung nakikita yung may asawa, kala mo kung may asawa, sasaya ka? O tanongin yung may asawa, sumaya ba? O, sa akin. Eh, natatawa kayo. O, hindi ba natatawa? Nakakapag-isip. Akala nyo, kaya mo yung sasaya ko. Elder, tingin mo? Ha? Hindi, ito mo, tatawanin ko kayo. Kung hindi kami mananampalataya, magulo ang buhay. Sa susunod po niya, makikita niyo kung bakit may kaguluhan. Hindi po magiging maganda pagka hindi mananampalataya kasama mo. Magulo ang buhay. Sinabi ng Panginoon yan, huwag ka sumipa sa matulis sa bato. Ito mga pong matindi. Sabi ng Panginoon, huwag ka sumipa sa matulis sa bato. Eh, sinisipa mo. Naalala ko tuloy yung di ba, pagka may pako, gusto mong nabutas yung sinelas, hindi nasugatan ka. Sinabi na huwag mong sipain yung natuloy sa bato eh. Mga kapatid, napakadali bang isipin yun? Pero bakit hiwalay tayo? Ano doon? Nainggit eh. Tapos, yung kanya makasariling hangarin, ano yung hangarin niya? Gusto ko naman sumaya. Hindi kaya. O, alam niyo yung nangyari dun sa hindi napigilan, nagpakasal. Ngayon po, wala na, iniwan siya. Punta ng abroad, hindi siya binalikan. Sa'yo mabuhay? Sabi, kung maibabalik mo lang. Wala na eh. Sira na buhay mo eh. Saan napilig ka? Nainggit. Nakuha niyo mga kapatid? Tapos, makasariling hangarin, huwag niyo itong ipagmalaki. Yung makumisan, pinagmamalaki mo, alam mong mali, pinagmamalaki mo, pamali nga eh. O, sa mga kabataan, huwag mo yung pagmalaki. Kung ikaw nakakuha ng gandang grades pero nangopya ka, mali. Dapat nag-aral ka. Tama. Ano mong bagay, kinuha mo sa hindi maganda. Kaya ka naka-scam ka, kaya ang dami naloko mo. Pero huwag mo ipagmalaki. At huwag mong ikaila ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Hindi ka masaya. Pagiging masaya ka ba hiwalay sa Diyos? Hindi. Tuloy natin. Tingnan nyo 15. Sorry po baka iba sa inyo nasasaktan. Wala po akong gustong patamaan. Okay At ganyan ang karunungan ay hindi galing sa langit. Ito. Karunungan, hindi yan galing sa langit, hindi yan galing sa Diyos. Kung hindi yan ay makalupa, makalaman, at mula sa di mo manik. Think about it. Pagkahiwalay yan sa sabing wisdom ng Panginoon, forgive me for the term, it's the devil initiating it. Ibig sabihin, yun yung diablo ang inyong pinapakinggan. Gusto naman po ng diablo eh. May tanong nga po sa akin, ang diablo raw ba nalalaman yung takbo ng isip mo pagka nag-iisip? Ang Diyos alam niyo eh. Di ba? The heart is deceitful about all. No one knows about it. Kahit ikaw nalilid lang ganyan ang puso mo eh. Pero ang Diyos alam niya ang puso mo. Pero ang diablo hindi niya alam ang utak mo. Hindi niya alam tumatakbo sa'yo. Pero alam niya kung paano mo malalaman na yun ang iniisip mo pagka kanya pinopoperan. At pagka kanya tumitingin ka,
alam nyo, sabi nga nung aming pastor dati, pagka sa babae, pagka tumingin ka, huwag mo nang balikan at may nakita kang hindi magiging maayos sa'yo. Kunyari, mga babae, kayo naman, maging maingat. Pagka kayo nagsusuot, huwag kayo ng plunging. Okay? Ang mabigat dito yung sa itaas, umiikli, bumababa, yung nandito sa baba, umaakyat. Napapansin nyo ba? Napapansin nyo? Mga babae, maging maingat po kayo. Di ba yung nasa baba, paakyat ng paakyat. Yung nasa taas, pababa ng pababa. Parang kayo unti-unting nagpapakita na yan. Ngayon kami lalaki, may mga mata kami. Di ba? Napapalingon. Sabi nga nyo pagka napalingon ka, huwag mo nang balikan. Kaya ginagawa na namin, pagka tumingin ka, huwag mo nang umalis. Huwag mo na alisin. Kasi sabi na nagawar balikan hindi mo nang alisin. Sabi ko, patay kang bata ka. Yun ay kwentuhan, lang. Alam nyo yung mga kwentuhang hindi okay? Yun yung mga kwentuhang hindi okay. Sabi ko, mga loko talaga to, mga So, yan po, yung mga kwentuhan namin ng mga deacons noon, mga sa kabilang church, pagka nakakakwentuhan kaming ganyan. Hanggang sa, alam nyo, ayan, napupunta na ako dyan, sinabi na nga po yan na, ito po, ano po magiging gamot dito? Ayan ano nagiging gamot sa tinatawag natin inggit? Ito, gusto ko pong makita nyo na may gamot po dyan, antidote. Ang gamot po dyan ay tinatawag nating contentment. Ano po yung contentment? Contentment po ay ito po yung kontento ka. Saan naman meron ka, kontento ka, hindi ka naiinggit. Yan po yung tinatawag natin. Tingnan nyo po sa Hebrews chapter 13, verse 5. Ito, pamilyar na pamilyar to sa inyo. Kasi madalas sila sabi, I will never, God said, I will never leave you nor forsake you. Pero meron po naman dyan, hindi yung pinakaumpisa. Hindi yung pinakaumpisa. Pagkatingnan nyo po, papakita ko sa screen, pakita ko po sa screen. Contentment, katapos po ay yung Hebrews 13.5. Nakita nyo na ba yan? Buksan nyo po sa Hebrews 13.5. Bagamat makikita nyo po sa screen natin yung anong yan. Ayan. Ito. I-note nyo po yan. Ano nyo talaga. Kung sana bigyan nyo nandiin po yan. Ito. Sabi niya, let your conduct be without covetousness. Alam nyo covetousness? Ito yung pagkasakit. Nagiging sakit ka. Kung ano yung, para kung ito sugal, kung ano yung nasa pera niya, gusto mo makuha. Covetousness. Be content of such things as you have. Kontento ka ba kung meron ka? Sabi niya, bakit siningit ito? For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Bakit sinagot ng Panginoon yun? Kasi ang tao po walang kontento. To tell you, hindi siya basta na kontento. Yung bang, ito hindi naman sa pag-ano. Alam niyo naman, di ba? Kaya yung mga cellphone companies, upgrade ng upgrade. Yeah? Ngayon, usa na ngayon yung tiklop-tiklop, 3 tiklop, 2 tiklop, di ba? Bakit? Wala naman yan. Tama? Ganda yun. Pero ginagawa mo lang yan, pang tawag, pang text, pang ano. Pero yung ibang picture, hindi mo makuha. Tano, may trabaho ba? Wala. Sa bahay lang. Pero gusto mo yun. Bakit? Hindi kontento Tama? So, ano nangyayari ito? You let your conduct, your action, be without covetousness. Be content of what you have. Ano yung kontento? Kasi po, pagka nasa Diyos ka, kung ano meron ka, kontento ka na dahil siya nasa iyo. Parang ganito yan. Bilang mag-asawa, kaya torn between two lovers. Alam niyo ba sabi doon? Huwag kang magano na meron akong ibang minamahal. Sa torn between two lovers. Kasi yung napupulpil niya, yung kakulangan mo, siya nakakapag-fulfill. Pwede ba yun? Dalawa? Hindi mo pwede kung sasaktan yung isa. Tama? Masasaktan yung isa. Hindi mo pwedeng dalawa. Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon, gusto ko maging kontento ka sa akin. Kung ako'y nasa iyo, hindi pa ba ako kontento? Kung hindi ka pa ba kontento na ako'y kasama mo? Sabi niya, kaya niya sinabi, huwag kang mag-alala, hindi kita
iiwanan, hindi kita pababayaan. Ano kailangan mo? May kailangan ka ba? Di ba kung minsan, hilingin natin, and my God shall supply all my needs. Tanong, needs ba o wants? Pagkano ng Diyos sa kailangan mo sa sakyan, huwag ka na umanap ng Mercedes-Benz. Lord, bigyan mo ako sa sakyan. Yung Mercedes-Benz, ha? Bakit? Para suot ako sa mga kaibigan ko. Pang sariling kapakinabangan. Ano ba kailangan mo? Lord, kailangan ko po ng bahay. Ayoko na pong umupa. Kaya lang po, mansyon ha? Mansyon! Ilan ang ititira ka bilang po mag-asawa? Ang hirap linisin yun. Idadalawa pa lang kayo. Ibig sabihin, kung ano yung hinihiling mo, kung ano yung meron ka, maging kontento ka. Nakuha niyo mga kapatid, maging kontento ka, magpasalamat ka, di ba? Sabi, ito, sa mga Bible study group ko, Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Napakaganda. Sabi niya, don't worry about anything, but in everything, you pray. Nag-aalala ka? Nag-aalala ka? Ano yung pinag-aalala mo? Kung alam mo may Diyos, huwag ka na mag-alala. Mag-pray ka na lang. Sabi ni Lino, nag-alala ako eh. Huwag ka mag-alala. May panahon ka mag-alala. Huwag may panahon ka mag-alala. Mag-pray ka. Kasi yung pag-aalala, hindi sa Diyos yan. Sa diabo yan. Normal mo ba sa tao mag-alala? Normal. Ayan, kapatid ko kayo. Pero pag nakita mo, na-apektuhan ka na ng iyong pag-aalala, counter mo lang, pray. Sabi ko nga ito sa yung counter it, kapag ka worry, you worship God. You have fear, takot, you have to have faith. Tatandaan nyo na, parating ganyan, ang Diyos po, parati pong gusto ibigay sa atin yan. O contentment. Yung pong pangalawa, we're talking about yung sariling hangarin, yung self-centeredness, sarili, yung I, me, and myself. Ako. Tatandaan nyo, dati may sakit po ang taong ganyan. Ang tawag dyan, may entitleitis. Pinangalanan ko dyan, ay, entitled ako dyan. Dapat ako yan. Entitled. Yung bang, pag pumasok ako, gusto ko siyang munang bumati, hindi ako. Ako ngayon, dapat ito natatanggap itong respeto ko. Entitled. Di ba? Dapat po, hindi ganun. Hindi yung sarili. Hindi I, me, and myself. Okay? Ano po ang ano dyan? Ang sabi dyan, ito naman po yung, ang pang-antidote dyan. Yung antidote, yung gamot. Yung pride. Alam ko minsan yung pride, napakaano po niyan. Yan po yung isang bagay, ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. Di ba anak, pera sa inggit, ito yung sumunod na hindi mo mabitawan. Mag-pride ka eh. Pag kami kasalanan ka, hindi mo inaamin, ikaw ang dahilan. Parating isip mo, tama ako. Ikaw kumisan yung problema eh. Tama? Sinisisi mo sa iba. Pero ikaw may problema, bakit mo pride ka eh? Yan ang ayaw ng Diyos. Sabi niya, binababa niya yung ma-pride at binibigyan niya grace to the humble. Anong dyan? Anong solusyon dyan? Ito sabi ng Panginoon, if you want to be a disciple, my disciple, ang sabi po dyan, you have to deny yourself. Yan po ay makita nyo sa Matthew 16:24. Yan, deny yourself. Ano po yun? Ano yung ginagabot yan? Yung self-centeredness. Yung pride. You have to deny yourself. It's not about you. It's about God. Tandaan po yun. Sa buhay natin ito, it's not about you. It's about God. Parating isipin yun. It's about God. Ano po sabi dyan? Sa Matthew chapter 16, verse 24. Tingnan nyo po. 16:24. Inilagay ko na, i-note nyo na lang po para makasave tayo ng oras. Then, Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, kung kayo ay tagasunod ng Panginoon, tatandaan nyo yung understanding, sino yung pangunawa? Yung mga sumusunod sa Kanyang commandments. Sabi niya,
desire to come after me, let him deny himself, pick up the cross, then follow me. Ano yung mga requirement ng Panginoon? Deny yourself. Yun yung, huwag mo isipin kung sino ka. Sa harapan ng Diyos, sino ka? Lord, kung wala ka, wala ako. Without you, I am nothing. Natatandaan nyo? Paradalas ko po yan, parating nilalagay sa isip ko ng Panginoon, o ngayon, manager ka na ng bangko, o ngayon, senior officer ka na ng bangko, pupunta ka sa church, pinaglilinis ka, o, pinaglilinis kami, ng pastor namin, may schedule kami linis. Sabi ng Diablo sa akin, dinadaanan ko yung mga ito ang marisin, dinadaanan ko yung aming church. Alam niyo, bilang officer ka ng bangko, senior officer ka, manager ka ng bangko, pagka dinadaanan ka, di ba nakita na nag-awais ka, nag-ano ka, sabi ng Diablo sa akin, pakita ka dyan, para kang janitor. Officer ka ng bangko naglilinis ka ng church, dadaanan niya, ikaw ba nahihiya? Sabi po ng Diablo. Sabi nga, bakit hindi na lang? Tingnan ng Diablo, yung isa, yung mapalina. Bakit hindi na lang? Bayaran mo yung janitor mo sa bangko, papasukin mo ng Sabado, siya pang linisin mo. Isip ako. Baka ako papapagod, inunaman na lang ako ng Netflix. Diba? Diba? Kaya ko mo bayaran eh. Biglang sabi ng Panginoon sa akin, sandali, sino ka ba, anak? Bago ka nalagay sa posisyon mo, sino nag-promote sa'yo? Isipin mo, hindi ba dati ka lang tagadala ng cheque sa Central Bank? Para ka nga messenger eh. Nagdadala, ngayon po nakamotor na yun, yung mga nagmumotor, ngayon hindi na nga po eh. Pero dati nagmumotor. Kami dati, sa bako o tagadala. Dadali ko yan sa Central Bank, uuwi ako, gagaling ko yung interbranch, hindi pa ganun ko online, dadali ko sa head office, messenger na lang natin. Minaliwanag sa akin ng Panginoon, sino ba nag-promote sa'yo? Ngayon, gagawa ka para sa akin. Sino ka? Para ito palagi mo yung nakamtan mo. Ikaw ba yan? O dahil ako naglagay sa'yo? Dahil po doon mga kapatid, inaayos po yung pride ko. Sabi ko, Lord, kahit anong sabihin nila, alang-alang sa'yo, gawa ko. Kaya si Elder, pagka nag-operation, linis. Diba? Elder, linis tayo, linis. Ay, totoo lang, kaya namin bayaran ng janitor para maglinis dito. Tama ba? Pwede naman tayo magbayad eh. Yan. Sasabihin ko sa inyo, o mag-contribute na lang tayo, magbayad tayo, magbayad ng janitor. Dami naman dyan eh. Para maglinis sa church, kaya naman eh. Pero kung kailangan sabihin tayo maglinis, we have to deny ourselves. Gawin natin ito para sa Panginoon. Hindi para sa inyo, hindi para ipakita mo sa tao, hindi para ipakita natin sa Diyos. Mahal kasi natin siya. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po yung gusto ko sabihin? So, tuloy ko na po ito. Malapit na po tayo matapos. Ito naman yung heavenly. Bibilisan ko na lang po yung heavenly wisdom. Lalagay ko na lang po ito. Ito po yung wisdom na heavenly. Ito yung mahalangit. O, isa-isayin ko na lang. Lagi sa Tagalog na lang po. Sa Tagalog na lang para madali nyo intindihin. Ito po yung verse na yan, 17 to 18. Ayan. Ngunit ang karunungan mula sa langit, heavenly wisdom. Ito po, i-take note nyo take note nyo. Ito po ay malinis, pure. O yan, tingnan nyo yan po'y malinis, pure, maamo. Malinis, mapayapa, gentle. Tapos, maamo, yung meek. Tapos, mapagbigay. Ibig sabihin, nagbibigay siya. Tapos, punong-puno ng awa. Yung, alam niyo, yung pagka tayo merong kaya natin tulungan, pwede natin tulungan. Bibilisan ko na lang po. Masaganang mamumuhay na mabubuting gawa. Kung nakita niyo mga kapatid, merong parang ito yung whatsoever things that are true, whatsoever things that are honest, just, di ba? Pure, lovely, and good report. Think of these things. Ito yung nagiging
bunga natin, mabuting gawa, at hindi natatangi kung hindi, at hindi nagkukunwari. Alam niyo yung pagkukunwari? Yung hypocrite? Yung pagkakinatukang ganon, ay orokan. Ang sakit po nun. Ang tawag doon, plastic. Diba? Gusto yung masabihan, plastic. Ayaw natin nun. At gusto natin, yung para sa Panginoon. Ngayon dito po ako magtatapos. Ito, ay salamat. Siguro sabi, ay salamat, patapos na. Ayan, ito. Gusto ko pong makita nyo itong salitang ito. Dito po bibigyan ko ng din. Ang sabi po dito, yung our life, our relationship with God, yan. Note nyo po ito, may mapapansin kayo niyan, puro capital po. Our relationship with God is revealed, sabi yan, by the life that we live. Ulitin ko, yun daw relasyon mo sa Diyos, ay ito'y mahayag sa pamamagitan na kung paano mo pinamumuhay ang iyong buhay. Ngayon, pinapitalize po yung life. Tandaan niyo po, itong buhay na ito, we only live one life. Kung bakit, natatandaan niyo yung ni Pastor Jeff Anderson? Last week, wala wala. Oo, wala. Natatandaan niyo, ano yung dalawang importanteng date? Sino nakakalala? Ano yung dalawang importanteng date na napakahalaga? The day that you are born and the day that you the day you were born again. Dalawa. The day that you are born and the date you were born again. Bakit napaka-importante? Kasi the day you were born, yung life, ito na share ko na sa mga lalaki to eh. Yung life, yung L, our life started with a loving God. Nung kinreate ka ng Diyos, gusto ka niyang mahalin. That L is a loving God. Yung IF, ang basa mo dyan, if. Tama ba? If. Kung. If. IF. Yung dulo, everlasting, eternal life with the everlasting Father. Ulitin ko. Yung L, the start ng life mo is because you have a loving God. Ginawa ka, may dahilan. May purpose. May dahilan kung bakit ka ginawa. Hindi lang basta mabuhay sa mundong ito. May dahilan ang Panginoon kung bakit ka ngayon buhay pa tayo. Tama? Kung bakit ka ngayon buhay pa tayo. Yung dulo ng buhay natin, ang gusto ng Diyos, eternal life with the everlasting Father. Kasama pa tayo? Sa heaven? Diyak pa tayo? Hindi ba yung makatiyak? Ito po mga kapatid. Kalungkutan ko po, na nung nakausap ko, yung isa na nating mga kapatiran, ang tagal na natin dito. Pero mga kapatid, ito problema, hindi niya ang daan. Hindi niya alam ang daan. Papuntang langit. Hindi niya alam kung paano. Ang pagkakaiba natin doon sa dati niyang sinasamahan. Wow. Ang tagal na natin kasama. Kaya sabi namin ni pastor, si elder din, kailangan magkaroon tayo ng paano ba magkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Eternal life with the everlasting Father. Ano yung if? Ito yung if, ikaw ngayon to. Ikaw. Ang sabi doon sa 8:31, na binensyon ni Pastor Jeff Anderson, sabi, if you abide in my words, you are indeed my disciple. If, kung, yung yung if, pagpili mo, kung ikaw susunod sa akin, ikaw ay aking disciple. Yung if, ulitin ko, ano yan? Pagpili mo. Yung gitna ng buhay natin, started with the everlasting God, and the loving God, and the everlasting Father yung dulo. Yung gitna, kayo po mag-determine. If, puro if,
Tatandaan nyo, doon sa Matthew 15:7. Alam na alam po ng mga Bible study group. If you abide in me, and my words abide in you, whatever you ask, it shall be given unto you. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa inyo, ano man hinihiling na bibigay ko sa inyo? Kung, saan naman nagbidetermine yun? Kayo po, magpuhusga. Kayo ang pipili. Kayo ang ano pipiliin ko? Ito. Tingnan nyo, even yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name, meron na namang shall humble themselves and pray. Kung kayo mananalangin, kung kayo magpapakumbaba, tatalikuran nyo yung kasalanan, papakinggan ko yung panalangin. Paano kung hindi? Hindi kayo papakinggan. So, nakaninong kamay ang pagtugon ng Panginoon? Nakaninong kamay? Nasa inyo. Kaya pala ang buhay natin ganito, kasi hindi tayo nag-a-abide sa Kanya. Hindi nyo po buhay nyo. Ganong oras ay binibigay nyo sa pagbabasa ng Biblia. If you abide in me, and my words abide in you, whatever you ask shall be given to you. Bakit hindi tinutugon ng Panginoon? Tanong ko sa inyo, gaano kayo kadalas nagbabasa ng Biblia? Araw-araw mo ba siya kausap? Kayo po sumagot yan. Kaya nga sabi niya, our relationship with God is revealed by the life that we live. Kayo po sumagot yan. Ngayon, ano ba gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos magpalain kayo. Iyak ba yun? Mahal kayo ng Diyos. Tama ba ba? Sabi sa Jeremiah 29:11, I know my plans. Diba? I have for you 8 years ago. Naano ng Diyos. May plano ba siya hindi maganda? Wala. Ano plano niya? To prosper you and not to harm you. To give you hope, pag-asa, and a future. Bakit ang buhay ko minsan baksa? Diyos ba sisisihin mo? Tingnan mo buhay mo. Tingnan mo kung paano ka sa Diyos. Gaano binibigay mo sa Diyos. The relationship with God, our relationship with God is revealed by the life that we live. Sana po mga kapatid, pagmuni-munihan niyo mga bagay na ito. Tingnan niyo, salamin ninyo sa harapan ng Diyos kung ano po ang buhay niyo sa Kanya. At kung hindi pa ikaw ay nasa Panginoon, sabi ko nga po, huwag niyong kalilimutan, hindi kailanman po kayo maliligtas sa pamagitan ng inyong gawa. Maliligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kailangan nyo lang pong pagsisihan ng inyong kasalanan, aminin na kayo makasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung kayo ay binago na ng Panginoon at kung kayo ay mananampalataya na, kailangan po may pagbabago sa inyo. Nawa po, ang mga bagay na ito na pagmuni-munihan nyo, you have two wisdoms. Earthly and heavenly. That earthly, yung flesh, okay, pang sarili, demonic po ito, sabi ng hindi sa Diyos. Isipin niyo po, sino pinapakinggan niyo? Ang Diyos po ba? O ang diablo? Think of these things. Tayo po yung manalangin. Our Heavenly Father, muli po, Panginoon, this morning, O God, maraming pong salamat sa inyo for giving us the wisdom, O Lord, to know more about your words. Salamat po, Panginoon, na sa buhay namin ito, inumpisahan niyo po ang aming buhay, na mahal niyo po kami, a loving God who will give us everything that we need, Panginoon. At gusto niyo po sa buhay namin ito is to be successful and have a prosperous life. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil kami po'y binigyan niyo ng eternal life to be with you forever and ever. Nawa po, dakilang Diyos, you, if na nasa gitna ng buhay namin ito,
ay nawa dakilang Diyos parati namin masunod kayo. Isipin namin kung ito po ba ay wisdom, worldly wisdom, or heavenly wisdom. Panginoon, tulungan niyo po kami ma-discern ito, at kung meron pong isa o dalawa, maaaring hindi pa po tiyak sa kanyang salvation, Panginoon, sa kanyang kaligtasan. Ang dalangin ko po, huwag niyo siyang hayaan lumabas ng bahay-sambahang ito na wala pong katiyakan, kung hindi dakilang Diyos sa pagkakataong ito ay makilala niya ang inyong buktong na anak, at nawa po ipagkaloob niya sa kanyo ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa. Muli, dakilang Ama, maraming pong salamat sa lahat ng ito. Kayong aming pupurihin at tulwalatiin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Salamat po.